its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. Country's friendly station, Radio Over the nation, there you go. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Reaching the entire Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITP. Sa inyo na ang mga balitang iahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagpapagat, makabuluhan mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilan DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapulungan. Isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Hot Balita alas 7. Radyo Natin na Balita. Sa ngalan po ng aming butihing Station Manager, sa aming Admin Officer, KBP License, Sir PB Jawaril, at sa aming News Head, Miss Noronisa Mamital Kusin, sa aming mga media technician. Ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto. Radyo Natin, Caroline Abbas. 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago nating dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes. Ang ating ulat panahon ay inihahatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawin at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abduraouf Imakakuha, katuwang ang radyo natin laging handa, laging alerto mga kabangsamoro. At para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Lunes, February 16, 2026, ilabas alas 5 ng umaga. Ang Stellize ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin
na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat dulot ng estalis o mainit na hangin galing dagat Pasipiko. Posible naman ito nga magdulot na pagbaha o pagguho ng lupa kapag patuloy ang pagbuhos ng ulan o may severe thunderstorm. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa tamtaman na nagmumula sa hilagang silangan hanggang hilagang silangan na direksyon at ang baybaying dagat ay nasa mahina hanggang sa katamtaman ng alon. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 33.0 degrees Celsius hanggang 23.0 degrees Celsius. Sumikat ang araw alas 6 ng umaga at lulubog alas 5:54 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST Barma Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni Chief Minister Honorable Abdurrauf Makakua, katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At ang oras na inahatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Coca-Cola Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali. At para sa ating pangunang balita, nagsagawa ang Ministry of Labor and Employment ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ng 3 araw na strategic planning workshop para sa fiscal year 2026 na ginanap noong ika-10 hanggang ika-12 sa buwan ng Pebrero taong kasalukuyan na ginanap sa Cotabato City. Layunin ng workshop na pagtibayin ang mga plano ng ministry para sa mga epektibong pagpapatupad ng mga programa at serbisyo sa buong Barma. Nagtipon ang mga opisyal, Bureau of Directors, Division Chief, Provincial Heads, Planning Focal Person, empleyado at staff upang magtulungan sa pagpapahusay ng mga work plan. Isinaalang-alang din ang pagpaplano ng 5 taong bisyon ng MOLE simula sa 2027 kasama ang mga bagong aprobadong Bangsamoro Labor and Employment Code at iba pang mga salik na nakakaapekto sa sektor ng paggawa. Binibigyang diin ni Labor Minister Muslimin G. Sema or Bapamos ang kahalagahan ng matibay na datos at impormasyon tungkol sa mga manggagawa sa BERMM upang mas maging epektibo ang mga programa at serbisyo ng MOLE. Sa workshop, nagbahagi ang mga kalahok ng iba't ibang estratehiya, paglalarawan ng mga programa at rekomendasyon upang matiyak ang pagganap ng ministry ay naayon sa mga mandato, target at vision ito. Pinangunahan ng MOLE Research, Planning and Policy Development Services ang workshop na naglalayong magkaroon ng mas matatag at nagkakaisang direksyon sa paglilingkod sa mga manggagawa ng Bangsamoro at iayon ang lahat ng pagsisikap sa mga target ng pag-unlad. Walong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
Para sa iba pa nating mga balita, personal ay sinagawa ni Cotabato City Mayor Muhammad Bros Matabala ang isang ocular inspection sa kasalukuyang ginagawang aqua park sa Cotabato City na binibigyang diin na walang linggo para sa mga masisipag na empleyado ng pamahalaang lungsod. Sa kabila ng pagiging weekend, nakisama si Mayor Matabalaw sa mga tauhan ng lungsod sa lugar upang masubaybayan ang pag-unlad ng kanyang inilarawang bilang isang Instagrammable na development na naglalayong palakasin ang turismo at magbigay ng bagong recreational destination para sa mga residente at bisita. Inaasahang matatapos ang proyekto ng Aqua Park sa Marso 2026. Ayon sa alkalde, ang inisyatiba ay isang proyekto na nakatuon para sa lahat na nagbibigay diin sa pangako ng pamahalaan ng lungsod na inklusibo at people-centered na pag-unlad. Siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Libo-libo nga membro ng Moro Islamic Liberation Front at iba pang sektor ang nagpakita ng kanilang suporta sa ginanap na MILF Provincial Assembly para sa Cotabato City at Maguindanao del Norte. Ang aktibidad ay ginanap sa Cotabato State University Oval, Cotabato City noong ika-14 sa buwan na Pebrero taong kasalukuyan. Sa naging mensahe ni First Vice Chairman ng MILF Honorable Muhagar M. Iqbal kung saan binibigyang diin niya ang pagkakaunawaan at pagkakaisa. Ang kanyang mensahe naglalayong palakasin ng pagkakaisa sa loob ng MILF at sa iba pang sektor ng lipunan na nagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Ang pagdalo ng libo-libong taga-suporta ay nagpapakita ng malawak na suporta mga adhikain ng MILF sa Cotabato City at Maguindanao del Norte. Ito rin ay nagpapahiwatig ng positibong pagtingin sa kasalukuyang pagsisikap ng grupo na makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Sa isang banda, nakatakda naman isasagawa ang kahalintulad ng pagtitipon ngayong araw na gaganapin sa Camp Darapanan mula alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Labing isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, umabot na sa 102,000 ang dumalo sa Moro Islamic Liberation Front Provincial General Assembly na ginanap sa Port Piquet, Maridigao Special Geographic Area ng BERMM kahapon. Pinangunahan ang pagtitipon ni Hisham Isanando, Vice Governor ng Maguindanao del Sur. Ayon sa mga organizer, ang malaking bilang ng mga kalahok mula sa Maguindanao del Sur at geographic area ay nagpapakita ng malawak na suporta at pagkakaisa ng mga kasapi at taga-suporta ng MILF sa rehiyon. Kabilang sa mga dumalo ang mga kilalang personalidad tulad ni Minister MBHTA Minister Muhagar Iqbal na siyang First Vice Chairman ng MILF Peace Implementing Panel at Yasser B. Ibrahim, Municipal Mayor ng Pahamudin at anak ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim. Kasama ang iba pang members of Parliament at mga leader ng MILF. Itinuturing ang assembly na isang mahalagang pagkakataon upang pagtibayin ang pagkakaisa, palakasin ang koordinasyon ng mga leader at ipakita ang patuloy na suporta sa mga hadikain ng Bangsamoro. Ang malawakang
partisipasyon ay sumasalamin sa patuloy na mobilisasyon at organisadong lakas ng MILF sa iba't ibang lalawigan at geographic area ng BERMM. Labing 3 minuto magkalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, mariing inihayag ni First Vice Chairman ng MILF, Honorable Mohagir M. Iqbal, ang mga paratang na mayroon siyang personal interest sa liderato ng Bangsamoro sa gitna ng umiinit na usapin sa rehiyon. Ayon kay Honorable Iqbal, ang kasalukuyang mga pangyayari ay bunga ng kagustuhan ng ilang individual na manguna at humawak ng kapangyarihan, ngunit nilinaw niyang hindi siya kabilang sa mga nagtataglay ng ganitong layunin. Wala akong personal interest sa anumang posisyon. Giit niya at idinagdag na ang kanyang advokasya ay nananatiling nakatuon sa prinsipyo ng kapayapaan at mga ganap na implementasyon ng mga napagkasunduang. Binibigyang diin o binigyang linaw ang kanyang mga pahayag at posisyon sa mga isyu ay hindi dapat binibigyang kahulugan bilang paghahanda sa anumang political move, kundi bahagi ng kanyang tungkulin bilang Peace Panel Chair na bantayan ang integridad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro or CAB at ng Bangsamoro Organic Law or BOL. Ayon pa kay Honorable Iqbal, mahalagang ihiwalay ang usapin ng personal ambisyon sa kolektibong layunin ng Bangsamoro. Ang laban natin ay para sa kapayapaan, pagkakaisa at katatagan ng rehiyon. Hindi ito tungkol sa isang tao, ani pa ni Honorable Iqbal. Inimok din niya ang mga kasapi at mamayan ng Bangsamoro na pairalin ang mahinahong pag-unawa at huwag agad magpadala sa mga spekulasyon at maling interpretasyon. Sa halipan niya ay dapat manatiling nakatuon sa lahat sa pagpapalakas ng mga institusyon, sa mga pangangalaga, sa mga nakamit na peace process. Sa huli, muling iginiit ni Honorable Iqbal na ang kanyang papel ay nananatiling serbisyo para sa hadikain ng Bangsamoro. Isang paninindigan na nakaugat sa kolektibong responsibilidad at hindi sa personal na kapangyarihan. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa KIPI, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ito ang panginihintay nyo. Mag-enroll na sa KIPI. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Qatar, Cotabato City. Sa KIPI, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hello mga mamis.
Gusto niyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered: family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, weight taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Assalamualaikum. Alam niyo ba, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayong mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Bay, siya ka pan? Why, Bapa? Nana ko dyan. Bapa. Bagi ako sa walay na nakinig po aran ini balita yan yung mga nagpasikap sa mata na narinyan ko gid kasaki na bahal sa kapangili ko diyan po pagabatan sa Quran kadi ko kili sa mapya nagkiyog po na makailay ko po sa mga ang minister. Ano nga kabuan, Bapa? Kaadong nakatawang ko. Nang babatalunong ka na ng mapiyay ka-check upin. Kukumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito, Bapa. Pagkakawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkabityatan na mapakaya daw ng kasaki kabawin ko naman. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Balaka na Gutierrez Avenue, Hinduong Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah na nalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makili. Mga pagali nami, mga pagat nami. Mubangili ka no sa mapeka check-up nin sa mata. Undo kompleto yung mga gamit nin. Naangi ka no sa Glang Eye Care Clinic. Matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Balaka na Gutierrez Avenue, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag ka no sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Ano email ad nilan? glangacc@yahoo.com. Angi ka no dyan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihandog ng Ministry of Labor.
iyong pangangailangan tulad ng balloons, tables, at geoscentral, crowns, events decorator para sa iba't ibang okasyon tulad ng akika, birthday, anniversary, at iba pang selebrasyon. Tara na! Sa Hands-On Balloons and Party Shop, matatagpuan sa Central Avenue, Cotabato City. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca Raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our time is one song. Everyone is thinking of a crunch with grilled chicken inside and deliciously fried. Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. Real chicken goodness, tasty yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Ganito yung sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa impilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan na 25 minuto magkalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa pagpapatuloy ng ating mga balita, inihayag ni Chief Minister Abdurrauf Makakua noong araw ng Linggo na magsasagawa siya ng formal na investigasyon na kaugnay ng petisyong inihain sa Korte Suprema ng Pilipinas. Ayon pa kay Makakua, ang petisyon ay hindi lamang pag-atake sa kanyang pagkatao, kundi pati na rin sa integridad ng mga institusyon ng pamahalaang Bangsamoro. Sa kanyang pahayag, sinabi na punong ministro na mahigit 4 dekada niyang inialay ang kanyang buhay sa pakikibaka at sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Dagdag pa nito, bago pa man siya manumpa bilang Chief Minister, nakaranas na siya ng paninira at mga akusasyon na nataliwa sa umano sa kanyang mahabang record ng paglilingkod. Iginaita ni Makakua na nagpakita siya ng pagtitimpi at pagkakaisa, ngunit patuloy umano ang mga kilos na nakapipinsala hindi lamang sa kanya kundi sa mga mayan, kabilang ang sinasabing sinasadyang pagkaantala o pagharang sa paghatid ng mga serbisyong publiko. Binibigyang diin niya na sa na pananagutin sa ilalim ng batas ang mga mapatutunayang nasa likod ng paghain, pagpupundo at orkestra ng nasabing petisyon, protesta ng nasabing petisyon. Ayon sa kanya, magsasampa ng kaukulang kasong administratibo, sibil at kriminal laban sa mga responsable. Nanawagan din ang punong ministro sa mga membro ng gabinete, mga ministro at mga ministryo, tanggapan at ahensya ng pamahalaang Bangsamoro na magkaisa at tugunan ang mga pagkakaantala at kakulangan sa serbisyo. Sinabi niya paigtingin ang pagpapatupad ng mga programa ng may agarang aksyon, transparency at disiplina.
Dagdag pa nito, maaaring tanggalin sa pwesto ang sinumang opisyal o kawani na hindi tutugon sa pamantayan at mabibigong gamparan ang kanyang sinumpaang tungkulin. Tinapos ni makakuha ang kanyang pahayag sa panawagang ipagpatuloy ang sama-samang pagtatrabaho para sa kapayapaan, dignidad at kinabukasan ng Bangsamoro. Dalawamput siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa ating panghuling balita, arestado ang tatlong lalaki sa isang magkasanib na operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency at iba't ibang unit sa pulisya sa Barangay Rosary Heights 10, Cotabato City noong araw ng Sabado. Ang mga suspek ay nahuli sa aktong pagbibinta ng shabu at nagpapatakbo ng isang drug den. Kinilala ang mga suspek na sina Abdul Salam Dagitaban Malasigan, bin Muhammad Lauban at Zaido Mangudadato Mantawin. Sila ay kasalukuyang nakakulong sa detention facility ng PDEA Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa PCL, Cotabato City. Ayon sa mga ulat mula sa Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region at mga opisyal ng lungsod at barangay, ang operasyon ay nagresulta sa pagkakasamsam ng humigit kumulang 102,000 na halaga ng shabu. Ayon pa kay Edgar Jubay, Regional Director ng PDEA BAR, nasasampahan nila ang mga suspek ng paglabag sa Comprehensive and Dangerous Drug Act of 2002. Ang nakumpiskang shabu ay gagamitin ng ebidensya laban sa kanila. Isinagawa ang operasyon sa isang drug den sa Purok Sharif, Barangay Rosary Heights 10. Ang mga ahente ng PDEA at mga pulis ay nagpanggap na bibili ng shabu mula sa mga suspect. Tapos ang transaksyon, agad na inaresto ang tatlo. Ayon pa kay Jubay, ang operasyon ay suportado ng mga opisyal ng Barangay Rosary Heights 10 at ng tanggapan ni Mayor Bruce Matabalaw na siyang chairperson ng Multi-Sectoral Cotabato City Peace and Order Council. Nagsimula ang operasyon na matapos makatanggap ng impormasyon na ang mga barangay official, ang tanggapan ng alkalde at ang PDEA BAR tungkol sa iligal na aktibidad ng mga suspect sa Barangay Rosary Heights. 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Yan na po ang kabuuan ng ating hot balita alas 7. Ngayon ay araw ng Lunes, ikalabing-6 sa buwan ng Pebrero 2026, ika-28 sa buwan ng Shaban 1447 sa Islamic Hijra Calendar. At hello po kay Ma'am Simbay Adam. Good morning. Happy Ramadan Mubarak to all. Bangsamoro. Marami po kaming nakikinig from Takurong City. Sukran po ati Mama. We miss you and God bless you. Tatlumpot 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na inahatid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Molibar sa pamahal ni Molibar Minister Dato Muslimin G. Sema or Bapamos. Ayan, 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan po ang kabuuan ng ating hot balita alas 7 o radyo natin na balita. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer at sa aming news head at sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, radyo natin Carolina Abbas. Hanggang sa muli sa ganito ring oras at timpilan, 95.9 na radyo natin FM Cotabato City.
Magandang umaga, Central Mindanao. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Magdaga